Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa video na ito ay magtutugon tayo ng ilan sa mga katanungan ng ating mga kapatid na pinadala sa atin sa pamamagitan ng Messenger. Assalamualaikum Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ano pong hukom nagtayo sila ng dalawang tayo sa likuran dahil hindi umabot sa imam? May dalawang nag-imam sa likuran, gumawa sila ng saf nila o gumawa sila ng linya nila. Okay. Ang naunawaan ko sa tanong na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay nagkaroon ng dalawang jamaah, dalawang kongregasyon, no, pagkatapos ng regular na kongregasyon na mayroong imam o kasama ang regular na imam. So sa madaling salita, ito yung senaryo siguro kung di ako nagkamali, kapag tapos na yung unang kongregasyon, yung kasama yung regular na imam, at nung sila nagtaslim, mayroong dumating na mga grupo ng mga kalalakihan, tapos nagtayo sila ng isa pang jamaa sa likuran nila, na kung saan sa likod ng mga nagdarasal na tapos na. At ayon sa tanong, sa halip na isang jamaa na pag-isahin para magsabay sa pagdarasal, kung ano mang pagdarasal yaon, ang ginawa dito ay dalawa. Kanya-kanyang jamaa. Kung niyo ako nagkamali, ha? Okay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-usapan natin, no, ang kahatulan sa pagdarasal sa sala ng pangalawang sala ng kongregasyon sa loob ng masjid. Okay. Maraming mga senaryo na dapat nating malaman at dapat nating ipresenta sa video na ito at bigyan natin ng pagpapaliwanag at kung ano ang mga pananaw ng opinion ng mga scholar tungkol dito, kung ito ba ay pinahintulutan o kung ito ba ay hindi. Iba't ibang senaryo. No? Okay. So, maaaring i-apply or ipalagay ang ilan sa mga sitwasyon sa pagdaraos ng pangalawang pagdarasal ng kongregasyon sa loob ng masjid. Maraming mga senaryo. Ang ilan sa mga senaryo ay hindi pinapayagan, hindi pinahihintulutan ng Sharia, at ang ilan naman ay ipinagbabawal. Okay? Ang ilan naman ay pinagbabawal, ang ilan ay pinahihintulutan. So, dalawa lang po yan, no? Pinapayagan at hindi pinapayagan. Pinahintulutan at hindi pinahintulutan. So, ano ang mga senaryo na may kaugnayan sa pangalawang pagdarasal ng kongregasyon sa loob ng masjid na pinahintulutan at hindi pinahintulutan? Okay. Ang uri o senaryo na dapat nating sang-ayunan na ipinagbabawal ay kapag ang pangalawang pagdarasal na ito ng kongregasyon ay idinaos ng may naunang kasunduan sa mga taong ito. Meron naunang kasunduan, kumbaga, no, nagkaroon sila ng usapin or kasunduan sa pagitan nila. Tulad ng kung sila ay halimbawa ay nagkasundo na pumunta sa masjid pagkatapos ng magdasal ng imam, halimbawa, pagkatapos ay nagdarasal sila ng magkakasama. Halimbawa, meron silang usapan, either verbal o sa pamamagitan ng text, sasabihin na, mamaya na tayo magdasal doon, pagtapos na sila. Kasi, alam mo na, ayaw natin ng imam, mga ganun ba? Hindi ko feel yung imam, mga ganun bagay ba? Okay? So, mamaya na lang, pagkatapos nila, saka pa tayo darating, at mag-jamaat tayo ng sarili nating jamaah. Tatayo tayo ng sarili ng jamaah natin. Okay? So, yun mga kapatid. Katulad din halimbawa na ipinagbabawal kapag ang pangalawang pagdarasal sa kongregasyon ay isang bagay na regular na nangyayari sa masjid sa isang sistematikong paraan. No? Tulad ng kung ito ay sinabi halimbawa, ang unang pagdarasal ng kongregasyon ay gaganapin sa ganito at ganoong oras. At ang pangalawa ay gaganapin sa ganito at ganoong oras. At ito ay isang bagay na regular na ginagawa. Okay? So, ito po, yung dalawang senaryo na ito ay ipinagbabawal. Ipinagbabawal sa batas ng tinatawag na Sharia. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Ipinagbabawal. Kasi bakit? Yung una,
na senaryo na sinabi natin kanina ay nagkasundo, no? Dahil sa mga kadahilanan, dahil sa hindi nila gusto yung imam or yung unang grupo na nagtayo ng jama'a na pagdarasal, kaya gagawa sila ng pangalawang jama'a. O di naman kaya wala mang pagkapuot doon sa naunang kongregasyon pero ginawang regular. Parang inassign, o kaunang kongregasyon ay mauna, pangalawang kongregasyon ay yun yung pattern, yun yung sistematikong paraan. So lahat ng mga ito ay ipinagbabawal sa batas ng Sharia. At ito ay batay na napagkakasunduan o pinagkasunduan ng mga scholar. Kaya walang pagtatalo-talo na ang dalawang senaryo na binanggit natin kanina ay haram. Okay? Ipinagbabawal. Dahil ito ay, bakit? Nagdudulot ng pagkawatak-watak sa mga Muslim sa pagitan nila. Samantalang hinihikayat tayo ng Sharia, hinihikayat yung mga tao na dumalo sa unang pagdarasal ng kongregasyon. Okay? At huwag humiwalay. Ngunit kung ang pangalawang pagdarasal ng kongregasyon ay gaganapin sa masjid ng paminsan-minsan nang walang anumang naunang kasunduan na katulad ng unang senaryo, tulad ng kung ang isang grupo ng mga tao ay pumasok sa masjid pagkatapos sa matapos ang imam sa pagdarasal at yung unang kongregasyon at sila ay nagdarasal ng magkakasama. Kung gayon, mayroong pagkakaiba-iba ng opinion o pananaw ang mga scholar hinggil dito. Okay? Yung mga bagay na nagkataon kumbaga. Okay? Tapos na sila, yung unang kongregasyon, tapos dumating yung pangalawang grupo para tumayo ng kongregasyon. Okay? O di naman kaya gumating ang isang tao, tapos sasamahan ito ng mga naunang nagdarasal, sasamahan siya para magkaroon ng kongregasyon. Dito nagkaroon ng iba't ibang opinyon ang mga ulama hinggil dito. Kaya ang tamang pananaw ay ito ay pinahihintulutan. At sa katunayan ay mustahab o ito ay sunnah dahil ito ay nagdadala ng gantimpala ng pagdarasal sa kongregasyon. Kaya naman mga kapatid sa panampalatayang Islam, si Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah na naglalarawan, sinabi niya na kung saan siya ay naglalarawan sa mga sitwasyon ng pangalawang pagdarasal ng kongregasyon sa masjid. Sabi niya tungkol naman sa unang senaryo, kung palaging may dalawang kongregasyon sa masjid, ang unang kongregasyon at ang pangalawang kongregasyon, walang alinlangan na ito ay makruh. Na ito ay tinatawag na sabihin nating makruh kung hindi man ito ay haram dahil ito ay bid'ah. Dahil ito ay isang innovation at ito ay hindi kilala sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga kasamahan. Ito yung unang senaryo at pangalawang senaryo na binanggit natin kanina. Okay? Yung unang senaryo nga, yung mayroong usapan, may kasunduan, saka pa lang sila gagawa ng panibagong kongregasyon o pangalawang kongregasyon kapag nauna na yung kongregasyon. O kaya yung pangalawang senaryo, yung mayroong sistematikong paraan. Okay, nasa unang kongregasyon ay ganitong oras, pangalawang kongregasyon ay ganitong oras. Okay? Lahat ng ito ay, kung hindi man makruh, ay haram sapagkat ito ay mahuhulog sa bid'ah dahil ito ay hindi practice na ginawa sa panahon ng Propeta sallam pati ng kanyang mga sahaba. Kaya ang isa pang halimbawa ay kung ano ang kilalang kaganapan noon sa Masjid al-Haram. Alam natin yung history ng Masjid al-Haram, mga kapatid, bago ito pinangasiwaan ng gobyerno ng Saudi, no? Kung saan mayroong 4 na congregation sa loob ng Masjid al-Haram na bawat isa ay mayroong imam, no? Isang Hanbali imam, isang imam ng Hanbali na nanguna sa mga Hanbali sa pagdarasal at isang imam ng Shafi'i na namuno sa mga Shafi'iyay, isang imam ng Maliki naman na namuno sa mga Maliki at ang isang imam ng Hanafi naman na namumuno sa mga Hanafi. Di ba? So bawat mayroong 4, kaya makikita mo yung yung larawan ng old haram, subhanallah, bago pa ito ay napangasiwaan ng Saudi government, ay mayroong mga spot, kumbaga, may mga spot, hindi naman, may mga sabi nating station ng Maliki, station ng Shafi'i, station ng Hanbali, station ng Hanafi. Di ba? So kung Hanafi ka, doon ka sa station na yun sa mga Hanafiya. Kung Maliki ka, doon ka sa mga station ng Malikiya. Kung Hanbali at ganun din sa tinatawag na Hanafi, di ba? O kaya sabihin natin Shafi'i Maliki, di ba? So kanya-kanyang station. So bawat station mayroong kanya-kanyang imam. Yan ang nangyari sa panahon mga kapatid. Kaya subhanallah, sinabi nila mga kapatid, no? Ito ang makam para sa Shafi'i, ito yung makam para sa Maliki, ito yung makam para sa mga Hanafi, at ito ang makam naman para sa mga Hanbali. Merong kanya-kanyang station or makam.
Ngunit nang si King Abdulaziz rahimahullah ay pumasok sa Makkah, siya nang nangasiwa, no, at control niya, kumbaga, no, na sinabi niya na ito ay paghahati sa ummah. Yung nangyari na ito ay paghahati sa ummah. Ibig sabihin, ang Muslim ummah ay nahati sa isang masjid. Sa isang masjid, nagkahati-hati sila, nagkaroon ng iba't ibang fraction. At ito ay hindi pinahihintulutan. Kaya pinag-isan niya sila sa likod ng isang imam. At ito ay isa sa kanyang mabuting nagawa, mga kapatid, no? Isa sa kanyang mabuting gawa at kabutihan, rahimahallah. Naway tanggapin ng Allah mula sa kanya, subhanallah. Hanggang ngayon, ay nasa likod tayo ng isang imam sa Masjidil Haram. Diba? Kaya ang tinutukoy niya na isa sa mga ipinagbabawal, hindi pinahintulutan, ito yung paghahati-hati sa ummah. Okay, hindi tinutukoy na ba yung mga pagdarasal ay bawal ito o sabihin natin ganyan. Ang tinutukoy na ito ay hindi pinahintulutan yung paghahati-hati sa ummah. Kaya bukod dito, mga kapatid, ito ay nagtataguyod ng katamaran. No, kapag ito ay pinairal, nagbibigay ng katamaran sa isang tao. Dahil sasabihin naman ng isang tao, ikaw magiging katwiran niya, hanggat mayroong pangalawang pagdarasal ng congregation, ng jama'a, maghihintay tayo hanggang sa dumating ang pangalawang jama'a. At ang mga tao ay tatalikod sa pagdalo sa unang pagdarasal ng congregation kasama ang regular na imam. Kasi tamad, no? Mamaya na doon sa pangalawa. Diba? Sa halip na ay inihikayat tayo na ang mubadara, kumbaga, ibig sabihin mag-initiate at saka mag-unahan. Masya Allah. Ay pagkatapos ay binanggit niya ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah ang pangalawang senaryo at sinabi niya tungkol naman sa pangalawang senaryo na kapag nangyari ito ng walang paunang kasunduan, walang agreement na nauna, ibig sabihin ang regular na imam ay siyang namumuno sa pagdarasal ng congregation sa masjid. Ngunit minsan dalawa o tatlo o higit pang mga kalalakihan ang lumalayo o kay umiiwas para sa wastong dahilan. Kung gayon, ito ay isang bagay na nauukol sa pagkakaiba-iba ng mga scholar. Okay? Ang ilan sa mga scholar ay nagsasabi na ang pagdarasal ng congregation ay hindi dapat ulitin. Ibig sabihin, dapat silang manalangin ng isa-isa. Kapag tapos na raw yung, ako sa ibang mga scholar, kapag tapos na yung unang jama'a, tapos umiwas yung tinatawag na iba doon sa jama'a na yon. Kaya kapag sila nagdarasal na hindi na ulit jama'a, kasi tapos na yung jama'a. Ito ay isa sa mga opinion ng mga scholar. Ang gagawin nila, sila ay individual na magdarasal. Kaya makikita natin, pagkatapos ng jama'a, mayroon tayong makikita na bagamat 3-5 yung mga hindi pa nagdarasal, hindi sila isa sa isang jama'a. No, bilang pangalawang jama'a pagkatapos ng unang jama'a. Kundi isa-isa sila, kanya-kanya doon sa sulok, nagdarasal ng obligado. Kasi yan isa sa mga opinion ng mga scholar, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, di ba? Ang ilan sa kanila naman ay nagsasabi na ito ay dapat na ulitin. At ito ang tamang pananaw, at ito ang pananaw ng mga Hanbali. No? Ang patunay na ito ay dapat na ulitin. Kumbaga ay mas mainam at of course, mas preferable na ito ay ulitin yung jama'a. Okay, ibig sabihin, kapag merong nahuli na at least jama'a sila, may higit sa 3, at least mag-isang jama'a sila. O di naman kay kapag 1 o 2 lang sila na nahuli, tapos yung mga nauna, pwede silang mag-join para maging 3, 4, 5 at para maging isang jama'a. Okay? At yan ang pinaka-preferable na pananaw at ito yung pananaw ng mga Hanbali scholars. At ang patunay rito ay matatagpuan sa mga hadith ni Prophet Sallam. Unang hadith ay hadith ni Ubay bin Ka'ab radiyallahu an, na sinabi ng Prophet Sallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahda wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul wa ma kana akthar fahuwa ahabbu ila Allah azza wa jal. No, para sa isang lalaki na manalangin, magdarasal kasamang ibang lalaki, kasamang isang lalaki ay mas mabuti kaysa sa kanyang pagdarasal na mag-isa. At para sa kanya na manalangin o magdarasal kasama ang 2 iba pang kalalakihan ay mas mabuti kaysa sa kanyang pagsasala kasama ang 2 tinatawag na o kasama ang isang kalalakihan, no? Kung mas marami ang mga kalalakihan kasama niya sa pagdarasal, mas higit na kaibig-ibig ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya malinaw na ipinapakita ng hadith na ito na mas mabuti para sa isang lalaki na magdasal kasama ng iba pang kalalakihan kaysa manalangin ng mag-isa. Kung sasabihin natin na hindi dapat magkaroon ng isa pang pangkongregasyon na panalangin o pagdarasal, nangangahulugan ito na pinapaboran natin ang hindi gaanong pinapaboran na pagpipilian, which is yung nagdarasal na mag-isa. At ito ay salungad sa teksto ng hadith na nabanggit natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pangalawang patunay, isang araw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaupo kasama ang kanyang mga sahaba
nang mayroong pumasok na lalaki pagkatapos ng pagdarasal. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallam, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha falyusalli o fayusalli ma'ah. Sino ang magbibigay ng kawang gawa sa taong ito ay manalangin kasama niya. Sabihin ko, ikaw gusto mo ba? Which is yung tinukoy dito, in-address ito ni Propeta sallam doon sa mga lalaki na nagtapos na sila magsala ng congregation, ng unang congregation kasama ang Propeta Muhammad sallam. Tapos may bilang mayroong biglang sabihin natin ay na pumasok na siya mag-isa kasi hindi nahuli siya kumbaga. Kaya sabi niya, kung gusto mo ng sadaka ay magsala ka, samahan mo siya sa pagdarasal kahit tapos ka ng magsala. Sabihin natin ng congregation okay na obligadong pagdarasal, samahan mo siya. So magiging intention na doon, mahulog sa tinatawag na sunnah or mandub, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ito ay malinaw na nagpapakita na ang pagdarasal na congregation ay maaaring ulitin pagkatapos ng regular na congregation, di ba? Dahil hinihikayat ng Propeta Muhammad sallam ang isang tao na magsala kasama ang lalaking ito. Kung ang isang tao ay nagsabi, halimbawa merong arguments, kawang-gawa man yan. Kawang-gawa man yan. So bakit yun ay purposely para sa kawang-gawa? Gusto niya magkawang-gawa. Merong arguments na ganyan. Okay? Halimbawa, sabi ng isang tao, ano man yan, kawang-gawa. So parang okay lang, hindi naman siya obligado. So ano magiging tugon natin dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Okay? Ngunit kapag ang dalawang lalaki, halimbawa ay nagdasal sa masjid, sa kapag kanilang nakaligtaan ng pagdarasal, di ba, ang pagdarasal ng bawat isa sa kanila ay obligado. Di ba? At ito ay maaaring sabihin bilang tugon natin sa kanya, kung ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos na gumawa ng isang gawaing pagkakawang gawa, at ang isa na nagdasal na ay inutusan ay magdasal kasama ang taong ito, paano na lamang kung ang isang hindi pa nagdasal ng obligado ay hindi niya utusan magdasal kasama ng taong ito? Di ba? Saan ang logic doon? Di ba? So, logic. Kung yan nga, inutusan ni Propeta sallam, at tapos na siya magsala ng obligado, samahan yung hindi pa na mag-isa, no? Hindi pa nakapagsala, samahan niya yun. Paano pa kaya kung halimbawa, yung tao na hindi pa nakapagsala ng obligado, the more na siya iutusan ng Propeta sallam kasama ng taong yun. Di ba? Kaya ang ikatlong senaryo, mga kapatid, ay kapag halimbawa ang masjid ay nasa palengke, ito yung mga karamihan, nasa palengke yung masjid o isang highway, no? Alam natin kapag nag-travel tayo, especially sa Saudi Arabia, pag ikaw ay nag-travel ay makikita mo sa mga highway o kaya mga gasoline station at iba pang katulad nito na sa mga patrol station ay may mga masjid, mga maraming nagdadagsaan yung mga tao, mga traveler. Ang iba doon ay taga roon, ang iba naman ay mga travelers, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, di ba? O na mga katulad nito. Kung ito isang marketplace masjid, kung saan ang mga tao ay dumarating, come and go, 2, 3, 10 kalalakihan ay dumating ng nagdarasal at pagkatapos ay aalis, no? Tulad ng nangyayari sa mga masjid, sa mga highway, sa mga gasoline station na umira sa ilang mga palengke, merkado at iba pa. Kung gayon, ito ay hindi makro. Ito ay hindi makro na uulitin ang tinatawag na congregational prayer sa kasong ito, di ba? Ang isa sa mga scholar ay nagsabi, may pinagkasunduan at walang pagkakaiba ng opinion sa puntong ito. Dahil ang masjid na ito ay isang lugar kung saan iba't ibang grupo ang dumarating at umaalis at walang regular na imam sa likod kung saan maaaring magkaisa ang mga tao. Malinaw? So walang problema. So nagiging makro lang siguro kapag intentionally, mga kapatid, sa ibang lugar, halimbawa, yung regular na masjid na hindi naman katulad ng nabanggit natin na highway o kay mga station, no? Walang mga taong come and go, wala. Tapos, yun nga, nagkaroon ng, sabihin natin, nagkaroon ng di ba? So, maaaring magiging tinatawag na sabihin natin makro na magkakaroon ng dalawang congregation, no, sa isa loob ng isang masjid. Yan ay makro, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang ibig sabihin dito, porque makro ay hindi ibig sabihin na hindi tanggap ang kanilang sala. Tanggap ang kanilang sala, solong na naisa katuparan ito ng tama, ang na-meet yung mga conditions ng sala, at paano tanggapin ng sala, at walang kaugnayan yung violation nila na gumawa sila ng dalawang congregation sa loob ng, sabihin natin, ng masjid. Okay? Sa parehong oras. Malinaw? Pero pagdating sa mga lugar na kagaya ng marketplace, mga station, mga highway, palengke at kung ano-ano pa, katulad nito, walang problema na magkaroon ng, sabihin natin, ng dalawang congregation o higit pa sa loob ng masjid. Sapagkat wala silang regular na imam at yung mga tao ay come and go. Malinaw? So hopefully ay ito po ay medyo may kalawakan na napapaliwanag hinggil sa usapin na ito. And hopefully ay meron
tayong natutunan sa pagkakataon na ito, nadagdagan yung ating kaalaman, nadagdagan natin yung ating informasyon, ang ating kabatiran sa ating pananampalataya. Mga kapatid, at higit lalo sa ating pagdarasal dahil talagang halos lahat tayo ay naka-experience ng ganito, di ba? So may mga pagkakataon pa, halimbawa, so ikaw ngayon ay nahuli tapos mayroong dalawang congregation sa loob ng masjid, no? Sa isang pagkakataon. Tapos ikaw ngayon, saan mo ipopwesto ang sarili mo? Saan ka sasama? Sa unang doon sa kaliwang congregation o sa kanang congregation? So ang pinakamainam para sa iyo ay sumama ka doon sa higit na mas marami ang bilang. Higit na mas marami ang tinatawag na bilang. Kasi nga batay doon sa hadith ng Prophet sallam, no? Wa ma akthara az fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Kana akthara fa huwa ahabbu ila Allah. At yung kung ano man mas marami ang higit na, kumbaga mas marami ang mga bilang ng mga nagdarasal, higit na kaibig-ibig ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So hopefully mga kapatid ay meron tayong natutunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, you may subscribe our YouTube channel. Sa baba po yung arrow na pumipitik-pitik. And of course, sa mga hindi pa nakapag-follow sa ating Facebook page, you may follow our Facebook page. And don't forget to share for more. Maraming salamat po. Allahu a'lam bissawab. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.